Naiinggit ka ba sa mga nakikita mo na cute couple sa social media na mukhang may perfect relationship? Tulad nito. Well, huwag ka mainggit. Kasi hindi naman lahat totoo. Teka, kwento ko sa inyo. Simulan natin ang kwento kay Ali Abulaban. Tawagin nating Ali. 22 years old, nakatira sa New York, at nagsiserve siya sa Air Force ng United States. Noong 2014, ay na-station siya sa Okinawa, Japan. Isang araw, habang nasa kampo siya, biglang may dumating na sasakyan. Pakatapos may lumabas na magandang dilag. Tawagin nating Ana, 21 years old, isang Pinay. Napasabi si Ali ng, "Uy, positive!" Then one day, habang papasok si Ana at kaibigan niya sa military base, saktong si Ali ang naka-duty na guard sa entrance. Ang trabaho ni Ali ay mag-check kung may military ID ba yung mga pumapasok. So nung nakita niya si Ana, siguro nasabi niya, "Ito na boy!" Pag-check ng ID, bam! Expired pala yung ID ni Ana. Si Ali naman tuwang-tuwa. Kasi ginawa niya tong opportunity para mabigay kay Ana yung number niya. Gumawa siya ng ticket, pakatapos sinulat niya sa likod yung number niya. Siguro para kay Ana ang cute ng ginawa ni Ali. Kaya, tinext niya. Makalipas ang 2 buwang pagte-text, nagsimula silang mag-date at magbakbakan. Ilang buwan pa ang lumipas, nagkaroon ng problema. Hindi trip ni Ali yung social lifestyle ni Ana. Ayon kay Ali, mahilig si Ana mag-bar, makipag-party-party, at mag-take ng bawal na gamot. Yan yung sinabi niya sa korte. Kaya't sa tuwing ginagabi na si Ana sa bar, pinipilit na niya itong pauwiin. Isang bagay na hindi din gusto ni Ana. Kasi pakiramdam niya, masyado nang controlling si Ali. Anyway, October 2015, nalaman ni Ana na nagdadalang tao siya. Sinabi niya to kay Ali at natuwa si Ali like, "Wow, ito na yung matagal nating pangarap." Yun nga lang, ayon kay Ali, nag-offer si Ana na ipalaglag. Buti hindi pumayag si Ali. Since wala na si Ali sa military, napagpasyahan niyang samahan si Ana sa Pilipinas at manatili muna kasama ang pamilya nito. I guess, nagpapakita siya ng support kay Ana kasi mukhang may mabigat siyang pinagdadaanan. Bandang December, may inamin si Ana kay Ali. May asawa pala siya. Kasal siya sa lalaking to, si Sean Torres. Kaya pala siya nakakapasok sa military base kasi asawa siya ng sundalo. Siyempre nasaktan si Ali. Masakit pa sa hurt. Like, ang sakit kasi sa tuwing nagiging okay na, may lumalabas na namang sikreto. Mahal ko siya, pero nauubos na yung tiwala ko dahil paulit-ulit na lang. Masakit ang katotohanan. Ngunit, mas malalim ang pagmamahal. Sa huli, iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Ali na magpatawad. Kalimutan mo na yan. Sinabi ni Ana na natanggal din si Sean sa military. Di ko alam kung bakit. At nag-file na sila ng divorce. So bumalik si Ali sa Virginia para kumayod kalabaw. Nagtrabaho siya kung saan-saan para makaipon ng pera pang process ng visa ni Ana. Nung pumutok yung panubigan ni Ana, lumipat agad si Ali papuntang Pinas. After 9 months, na-approve na yung visa. So lumipad silang tatlo pa USA. And nagpakasal sila noong 2017. 2019, dito na pinasok ni Ali ang pagiging content creator. Ang pangalan niya dito ay Gene Kid. Ang laman ng content niya ay comedy skits, impersonation, at paggaya sa karakter ni Tony Montana sa pelikulang Scarface. Kalaunan ay isinama din niya si Ana sa kanyang mga content at nagustuhan siya ng maraming tao. Umabot ang halos 1 million ang followers niya sa TikTok. Sobra kasing kwela talaga ng mga videos niya. At isa sa pinakatumatak na video niya ay kasama niya si Ana. Minsan pag nakakapanood ka talaga ng gantong video, di mo maiiwasan mainggit or makompare sa relasyon na meron ka ngayon. Pero, normal naman yun. Ang di normal ay mainggit at mag-compare pero single naman. Moving on, dahil sikat na si Ali, madalas siyang makareceive sa Instagram ng spicy photos galing sa iba't ibang babae. May na-unlock palang ganyan pag sikat na, no? Then one night, habang natutulog siya, chinek ni Ana yung phone niya. Tapos may nakita siyang kakaibang app. So si Ana, "Oh wow, ano to?" Then, boom! Andun yung mga spicy photos ng mga babae. Pinagsisave pala ni Ali tas tinago dun sa fake na app. Sa galit ni Ana, pakak! Nasapok niya si Ali ng 3 beses. Pakatapos, boom! Hinila niya si Ali hanggang malaglag sa kama. At umalis ng bahay si Ana. Sa puntong to, nasira na din yung tiwala ni Ana kay Ali. Para maayos ang problema, nag-decide sila magbigay ng password. Mukhang naging okay naman sila kasi nung 2020, nagsabi si Ana kay Ali na pupunta siya sa San Diego para makipag-bonding sa mga friends. Si Ali naman, okay. Pag uwi ni Ana, sinabi niya kay Ali na kailangan nilang lumipat sa San Diego. So nagulat si Ali like, bakit? Anong meron doon? Kaya nung sumunod na visit doon ni Ana, sinama na niya si Ali. Pinakilala si Ali sa mga friends at nag-enjoy sila mag-party-party na nauwi sa paggamit ng bawal na Coke. Yung sa ilong, ayon kay Ali, ito yung first time na nakagamit siya ng Coke. And nagustuhan niya. Nakakawala daw ng anxiety at tumaas yung confidence niya.
August 2020, bumalik ulit sila sa San Diego para umattend sa birthday party. Pag-iisipan din nila kung talagang lilipat ba sila. Ayon kay Ali, habang nagchichill, may lumapit na lalaki sa kanya, si Rayburn Baron. Tawagin nating Ray, kaibigan ni Ana. Tinanong niya si Ali, "Pre, may kapatid bang babae asawa mo, pre?" Si Ali naman, "Wala, wag mong sayangin ang tiwala niya, kundi baka mawala siya sa'yo." Sinubukan ni Ali tropahin tong Ray. Pero si Ray, hindi interesado. So balik tayo dun sa paglipat kung papayag ba si Ali. Sa katunayan, hindi pa sang-ayon ang pamilya ni Ali sa paglipat nila. Lalo sa panahong yon, ay patuloy na nakikipaglaban sa mental health issues ang kanyang kapatid. So I think nakiusap muna yung parents niya na wag muna. Ayaw din umalis ni Ali kasi close na sa lolo at lola yung anak niya. Yun nga lang, tinakot siya ni Ana ng divorce pag hindi sila lumipat sa San Diego. So, early 2021, from Virginia, lumipat sila sa San Diego. Siguro naisip ni Ali, ang mahalaga magkakasama sila at naniniwala siya sa kasabihang happy wife, happy life. Kaso, mas napadalas na yung pakikipag-party nila magmula nung lumipat sila sa San Diego. So mas napadalas na din yung paggamit nila ng bawal na gamot. Pakatapos, sunod-sunod dumating ang problema sa buhay ni Ali. Yung kapatid niya lumala na yung kondisyon, yung lola niya pumanaw, at yung parents niya ay nagpa siya ng maghiwalay. So yung madalas na paggamit, naging araw-araw. Hanggang sa tuluyan ng nasira ang mental health ni Ali. Iba na yung tama sa kanya. One time nag-livestream siya habang gumagamit. Bogsa siya habang pinapanood siya ng mga fans niya. Pati away nila mag-asawa, ilalive niya para makita ng mga followers niya. He does cocaine every night still. He lies and says he's gonna stop doing it. You need to walk away. Please, come here. I don't want to lose my wife. If another man touches her, I'm fucking gonna go crazy. Ang di niya pinapakita sa camera ay ang pananakit niya kay Ana. May pagkakataon na binabato niya ng gamit, tinutulak, at pinagbubuhatan ng kamay si Ana. Kaya umabot sa pagkakataon na humingi na ng tulong si Ana sa pulis. Ayon sa records, nakatanggap ang kapulisan ng 9 na tawag mula June hanggang October. May nag-testify pa na kapitbahay. Minsan daw, humihingi ng tulong sa kanila si Ana para tawagan ng pulis. Can somebody please help me? Give me my phone! With a bunch of guys? Give me my phone! Bunch of guys, huh? Give me my phone! There's no guys! Give me my phone! Was there any violence tonight? No, sir. I bring her to this country on a visa. She's Filipino, man. At dahil siya ang rason kaya nakapunta si Ana sa Amerika, feeling niya siya ang dapat magkontrol sa buhay ni Ana. Pinipilit pa niya si Ana makipagbembang. Pero ayaw ni Ana kasi nga, nananakit siya. When's the last time we had sex? Tell me. There's a billion other women out there for you that will you in a heartbeat. Lalo tuloy na baliw tong si Ungas. Iniisip niya na baka niloloko na siya ni Ana. There's no way that you're not f***ing somebody right now. There's no way. No woman as beautiful as you is gonna go a f***ing month without sex. So eto na nga, may nalaman si Ana. Nalaman niya na may nakasagupaan si Ali na ibang babae. Ang sabi naman ni Ali, yes, pumunta siya sa apartment ng babae, pero walang nangyari sa kanila. Nagpamasahe lang daw siya. Maniniwala ba kayo dun? Well, syempre si Ana hindi naniwala. Kaya no October 2021, nag-file na siya ng divorce. Umalis na din siya ng apartment kasama si daughter. Lumipat muna sila mag-ina sa bahay ng isang kaibigan. Kalaunan, pinabalik ni Ali sila Ana sa apartment at siya naman ay lumipat sa hotel. Pumayag naman si Ana, syempre, malaking bagay yun sa kanya. Mas makakakilo sila ng daughter niya na maayos sa sarili nilang apartment. Tapos wala pa dun si Ali. Yun nga lang, nagpagawa pala tong si Ali ng duplicate keycard para may access siya sa apartment at hindi ito alam ni Ana. Then one day, nag-order si Ali ng groceries and roses. Pinadeliver niya dun sa apartment ni Ana. Na-acknowledge naman ni Ana yung groceries. Pero yung roses, parang walang say si Ana. Na-bad trip ngayon tong si Ali. Sumugod dun sa apartment. Pero syempre, nag-coke muna siya bago umalis. Allegedly. Nang makarating siya sa apartment, hindi sumasagot si Ana. So siya na ang nagbukas ng pinto. Nakita niya yung groceries sa countertop, pati yung roses. Pero, yung roses, nadadaganan ng makeup bag. Ang mas masakit, sinabi ni Ana na nasa bahay siya, pero wala naman. Tinawagan niya si Ana. Kaso hindi sumasagot. Tingin ko tinext niya si Ana ng kung ano-ano. Tapos si Ana naman nag-reply, I want you out of my life. Once and for all. So, bam! Nag-amok si Loco. Binalibag niya yung mga bagay sa paligid niya. Like yung groceries, roses, mga pinggan, at kung ano-ano pang makita niya. Basta, ginulo niya yung apartment. Pakatapos nag-install siya ng Discord sa iPad ng anak niya at itinago niya ito malapit sa kama. Ito ang ginamit niya para mas klaro niya marinig si Ana at mapatunayang totoo ang hinala niya na may kalaguyo si Ana. After niya mag-set up, umuwi na siya sa hotel at sa sobrang pagod at sabog, nakatulog siya. Pag-uwi ni Ana, nagulat siya sa itsura ng apartment at syempre, alam niyang si Ali ang gumawa nito. Hindi siya makapaniwalang magagawa to ni Ali
Kasi 'di ba, doon nakatira yung anak nila. Tinawag ni Ana ang friend niyang si Rayburn Barron. Humingi siya ng tulong sa paglilinis kasi ayaw niya makita ng anak niya ang nangyari sa bahay. Si Ray naman, okay. Then, maya-maya, nagising na tong si Ali. Binunot ang cellphone at narinig niya ang boses ni Ana. Pagkatapos, may tumatawa daw na lalaki. Ito daw ang usapan. Si Ali ba yung gumawa nito? Oo. And he brought me these cheap ass flowers. Ang sakit daw, sabi ni Ali. Nagising diwa niya bigla. Parang lasing na nawala ang amats. Pagkatapos, nag-coke daw siya para makafocus. Then nagbihis siya. Kinuha niya yung bembeng niya. At dali-dali siyang bumiyahe para daw mapigilan niya si Ana na makipagbakbakan dun sa lalaki. Habang nagda-drive, nag-coke pa daw siya. Grabe, sobrang stress talaga siya. At ang ine-expect niya, makikita niya si Ana at Rayburn sa kwarto. Pero, pagbukas niya ng pinto ng apartment, nagulat siyang makita si Ana at Rayburn sa living area. Nagulat din si Rayburn at Ana. Then, bang, bang, bang! Then, bang! Tinanggalan niya ng karapatang mabuhay yung dalawa. After ng incident, tinawagan niya ang nanay niya. Then, umalis siya ng apartment, sumakay siya sa sasakyan niya para sunduin ang anak niya sa school. Habang nagda-drive, tumawag siya sa 911. San Diego Emergency, dispatcher 8107. Yes, ma'am. My wife and another man were, I found them dead on the couch, bullet holes in the face. Wait, someone was shot? 2 people, a man and my wife. Stand by. Please help my wife. Please help. Okay, hold on, sir. Please go inside. Nung nasundo niya na yung anak niya, habang nabiyahe, sinabi niya sa anak niya na wala na si Mami. Then, badang! Sumulpot ang mga pulis para arestuhin siya. Sa korte, yung mga statement ni Ali about pagda-drugs ni Ana sa Japan, pananakot sa kanya ng divorce para lumipat sila sa San Diego, at yung pananakit sa kanya, na deserve naman niya that time, ay hindi naman napatunayan lahat or possible na hindi naman pinansin sa korte. Nakafocus kasi ang korte kung premeditated or crime of passion ba ang nangyari. Ang hatol? Guilty. 2 counts of first-degree murder. Doon na siya mabubulok sa kulungan.